nung makilala ko ang Diyos, doon ko naunawaan kung ano ang katungkulan ko bilang isang husband, bilang isang leader. Anong tawag natin sa Ama? Haligi ng tahanan. Ang haligi po, pag marupok, mabuhay, isang bagyo lang, bagsak. Kaya kailangan ang haligi at ang ilaw ng tahanan matibay. Yan ang leadership. Kasi po, pag ang leader po sa tahanan po ay napakaayos, I tell you, brothers and sisters, hindi magigiba. Kahit anong klase pagsubok, I tell you, hindi magigiba. You're watching ETVN Philippines. Brothers and sisters, we are so blessed. Kasi yung speaker na ito, supposedly, hindi niya sana kaya niyang pumunta dito. Kasi lilipad pa siya ng Marikina after ng talk niya dito. Diba? Ang layo ng Marikina, brothers and sisters. Kaya we are so blessed that with the love of the Lord, we have here to share to us the call of servanthood, to serve and to heal. He is the assistant head servant of Oasis of Love Cebu, and siya rin po yung coordinator ng lahat ng mga charismatic communities dun sa Cebu. So, brothers and sisters, with the love of the Lord and with your loudest claps, let us all welcome Brother Vic Cabral. Hello, sound. Okay. Okay, let's start it with us. It's very, very short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, narito po kami, magkakasama. Ikaw ang aming inaasahan na mangungusap sa bawat isa sa amin ng Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mapakinggan ka namin. Basbasan mo ang aming mga puso, ang aming mga pandinig, O Panginoon, upang marinig po namin, walang iba kundi Ikaw, O Panginoon. Gamitin mo po ang instrumento, ang aming pong tagapagsalita ngayon, O Panginoon. Ilagay mo po ang mga salita mo sa kanya po mga bibig, O Lord God. Mother Mary, continue praying for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. So, ang topic po natin ngayon ay Call of Servant Leadership to Serve and to Heal. Allow me to read my notes para po kasi ayoko kasi maligaw. Gusto ko po yung himayin nating mabuti ito. Amen? Okay. Servant leadership. Minsan niisip natin, paano ba ang pagiging leader? Di ba? Pero hindi natin alam, sa atin pa lang bilang isang ina, bilang isang ama, ay leader na tayo. Amen. But how we lead our homes? Because, brothers and sisters, isa lang po, mahirap pong magbigay pag wala ka. Ulitin ko po, mahirap pong magbigay pag wala po tayo. Kasi kung tayo po may involved sa malaking komunidad, for example sa ating parokya, ibang community yon. But our first community is our own family. Kaya napakahalaga po ng pagiging leader po natin. Kaya doon pa lang makikita na natin kung paano ang pagiging isang pinuno o mamuno. Ngayon po, controversial po ang ating pamunuan ngayon. Di po ba? At napakahalaga kasi kaisa tayo. Kaisa tayo, isa ka, bilang ka, kaparte ka sa society natin.
Hindi pwedeng magrereklamo na lang tayo. Hindi pwedeng, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. We need to start from us as a leader. Amen? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. Number 1, servant leadership begins with a heart of listening. A listening heart. Yung meron kang pakikinig. Kasi iba yung sinasabi natin na misa kasi pag sinabing leader, bide, hari. Di ba? Narinig ko ito sa mga pare. May pare ba? May pare? May pare. Di ba? Nakasarado naman. Mga pare, di ba? Marami sa kanila. Pag sinabi sa parokya niya, ako ang pare, ako hari. But now, because of the church, yung ating simbahan ngayon, meron na tinatawag pong synodality na kailangan pakikinggan ng maliit, malaki. Lahat tayo pakikinggan na. Hindi lang yung pare. Mandato po iyon ng ating pong inang simbahan from Pope Francis. Yung tinatawag natin, the Synod of Synodality of the Church. So kabilang na ang layman. In fact, sa Vatican po, meron na pong kasama sa lay. Hindi po puro mga kardinal lang. Kasama na po ang lay kasi kaisa na tayo. Tayo ang bubuo ng simbahan. Kung walang tao sa simbahan, brothers and sisters, pag walang laiko, oh my God, wala na matitira simbahan. I've been in the United States, I've been in Canada, I've been in other countries. Pag nagbisa po sila, wawalo. Pangsyam ang pare. Pero sa atin po, di ba? Napakarami nagsisimba. Lalo na pag may baha. Lalo na pag may lindol. Lalo na pag may bagyo. Lalo na pag may problema. Amen? So, ang leadership po, ang namumuno, kailangan may tenga. Kailangan may puso. Kasi yung puso natin ang paiiralin natin. Remember this, the leadership is not authority. It's a mission. Mission po. Kaya nga tawag servant leadership. Pag sinabi po natin servant, sa panahon ni Kristo, ang servant po katulong. House helper. Yun po ang servant. So pag sinabi mo servant leadership, ibig sabihin, ikaw ang nasa baba. Marunong kang makinig. Hindi yung pag di ba kumisan yun ang ano ko I've been in the renewal for 39 years. This will be my 39 years. Nung una, ano po talaga yung mga leader, pag dumating, tumahimik kayo. Ganun Even sa simbahan. How much more kung hindi sa simbahan? Siyempre, ang leader ang pinakabida. Pag wala pa leader, magulo. Amen. So napakahalaga po. Ano po sabi sa Matthew 23 verse 11? The greatest among you must be a servant. Ibig sabihin, kung ikaw ang pinaka-great, ikaw ang pinaka-leader, ikaw yung pinaka-servant. Ikaw ang pinaka-mababa. Mas mauuna ang iba kesa sa sarili mo. Madalas ang nauuna, servant yung leader Amen? True leadership begins not with authority, but with availability. I mean, ibig sabihin, available ka pag mayroong hinaing ang kasamahan mo. Pareha sa atin, sa atin po, bilang magulang. Di ba, kumisan tayo po, bilang magulang, ang ating mga anak, may mga hinaing yan Pero kumisan, hindi tayo available. Ngayon, ang pang-ano na magulang ngayon, gadget, cellphone, para tumahimik, para hindi mang-istorbo. Kasi busy si nanay, busy si tatay, so bibigyan na lang ng cellphone. Amen? Meron akong nakausap yes, kahapon lang. Sabi niya, he is a well-known businessman in Cebu. Sabi niya, ang kabataan ngayon, hindi na marunong, hindi na alam ang kahirapan. Hindi katulad nung siguro panahon namin because I'm already senior. No? Senior. So allow me to wear a rubber shoes. Kasi nung araw po, nung bata pa akong speaker, pag nakakakita akong speaker na naka-rubber shoes, para akong na-awkward.
Eh yun pala, pagka senior ka na, kailangan puro rubber shoes na ang suot mo. Amen? Kasi mahirap ng humakbang. So, allow me, no? So, kumbaga sana, excuse me. When we listen with love, we allow the Holy Spirit. We allow the Holy Spirit to guide us in healing relationship sa bawat isa. Alam niyo po, pag nakikinig po tayo, for example, ito nga po merong isang sister, kasamahan namin, pero wala na sa Cebu. Nag-transfer na ng Mindanao. Nagkaroon ng problema sa husband at saka sa anak. So, I need to listen. Even ka nang mag-text lang, I need to listen. Hindi yung bawat ano niya, sagot ko kaagad. Hindi ko, yung ganun ba? Kung minsan kasi, pag kunyari may kausap ka, gusto magsumbong sa'yo, gusto mag-complain sa'yo, gusto niya magpa-counseling sa'yo, may sasabihin siya, titira ka kaagad. No, pabayaan natin sila. You know, alam niyo po, pagka yung nakatuto ko talaga, at sa bawat sasabihin niya, parang, ano natin kanina? Listening heart. Yung servant, kailangan ng servant ay meron pong pakikinig. Isang testimony, a Pharisee leader once shared, when I stopped giving order and started listening to the silent tears of my members, healing began. Nung daw siya ay in-stop niya yung instruction, in-stop niya yung something na ano, and then when he start listening, nag-start ang healing ng relationship. Amen? Kasi minsan pagka nakakita tayo ng leader na tayo mismo, nandiyan na naman yan. Ano naman kaya sasabihin yan? Amen? Pero kung let us say, ang leader talagang, kasi ang pattern naman natin, walang iba kundi si Kristo. And when we trace out the character of Jesus, number one po is humility. Okay. Next, servant leadership must be rooted in compassionate heart. Kailangan ano natin yung right action. As a leader, di ba sa ating tahanan mismo, pag may problema ang anak, ano gagawin mo? Tatama ka na lang? Hindi. Siyempre, gagawa ka ng paraan. Number one, magdadasal ka. Tatanungin mo si Lord, paano gagawin sa anak ito? Tatapon ko ba o ano? Siyempre, hindi kasi anak ko yan eh. Meron bang magulang nagtapos sa anak? Wala. Ang anak, itapon ng magulang, meron. Sorry. Okay po, marami. Tawag doon. Wala po ba? Sabi pa ang ganda ng mga hindi mga ganyan tao niya. Amen. Okay mo. Mark 10, verse 45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Actually, madalas natin po ito eh. He came not to be served, but to serve. Most of the time, narinig ko putol. Pero ito, makikita natin dito. And to give his life as the ransom for many. Meron pa mag-asawa na dito? Husband and wife. Gusto mo bang malaman na mahal ka ng husband mo? Malaman. Ano ba sinasabi niya? Mahal ka niya. Love you. Chok-chok. Ay, di naman. Siyempre, sweet mo. Amen. Pero para malaman mo, kung talagang mahal ka niya, ito gagawin mo. Pag-uwi mo mamaya, tanongin mo sa kanya, Daddy, matawag mo sa kanya. Dahil wala tuloy ito. Kalahati ulit, okay na ulit, diba? Kalahati po na lang pag-aaral ngayon. Kung sa kanya natin, tawag sa kanya natin. Yeah. 1
Kung sasabihin mo sa kanya, mahal mo ba ako talaga? Love na lang ang pangalan ko eh. Talaga mahal kita. Sige nga, kung talaga mahal mo ako, bilangin mo ang buhok ko. Kaya mo ba bilangin ang buhok ng asawa ko? Kahit kami, mga lalaki, madalang ang buhok namin. So yan, wala ka naman pipila. Amen? Paano? Pero ang Diyos, alam niya kung ilan ang buhok ko. Alam niya ang bilang ng buhok ko. Ganyan tayo pamahalan Diyos. Ang paparisa natin pagmamahal, ay pagmamahal ng Diyos. Pero hindi natin kaya. Kasi mas malaki ang pagmamahal ng Diyos. Overwhelmed ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa pagmamahal po natin. Kailan po? Anyways. So, Jesus' leadership was never about mission. It's a mission. Lagi gano'n. Hindi niya iniintindi kung ano yung question niya. Hindi niya iniintindi kung mayor ba siya, congressman ba siya, senator ba siya, presidente ba siya. Ang iniintindi niya, yung kapwa niya. Kaya yung mayor, well, sabihin pangalan niya. Nakakatuwa kasi bakit naman siya. Kasi makapasok po siya. Nasotyo po ang buka. Pero kasi talaga po. Asay po. Ang wala. Kasi naniwala sa atong nasibo. Alam mo, nakakita, no? Dito na po. Doon lang. Tapos po, pupunin po siya, uuwi na lahat. Naayos niya na. Hindi ko kasama. Po, di ba bumaha kami? May bagyo, bumaha. So, sa kanilang lugar, hindi masyadong naapektuhan. Sa naapektuhan ng katabi nila, ang ginawa niya, nauna siya, in-offer niya yung sambot niya sa spelto. So, lahat ng empleyado kayo, sumunod. Bakit po? Kasi mabis na nila ang leader nila eh. And there is what we call follow the leader. Diba? Meron tayong tinatawag na sundan natin yung yapak ng leader po natin. So, kung visit ang leader, visit ang leader. Tama. Pero kung mabuti po ang member, for sure, kung ang leader po ang so, leadership is very important. Malaking factor po. Malaking factor po talaga yung leadership. Bakit po? Kasi diyan nakasanalay ko ang ulitan. Sabi ng isang speaker, in that community is from the Lord, which is the best leader. And his leader is very better. Hindi ang soilala. Pero ngayon po, sa community na yan, hindi galing kayo. Ang leader ba, pinapakasabi, may pilkay na. Hindi mo talaga na. So, itong iPhone, kung nakaraan po kayo, dami po ang tao po naghahanda para sa bagyo. Pinaghahanda mo bagyo. Pero ang nakapekto sa akin, hindi mo bagyo. Baha. Hindi nyo nakapekto, pero ang pinaghahanda mo bagyo. Imagine 200 plus po naman natin. Ilan ang mga nawala ng bahay, nawala ng kagamitan. Oo, may kang talagang may iyak ka. Yung aming puntahan natin nasa wala puntahan po na lugar. Ako lang po nag-isa kasi si Perway, bilang po nyo. Nagawin po ay Guano, yes. Mag-ready po. Kaya po nakakapagtagalog. Pero minsan natasalita ng Bisaya. I'm from Bulacan, my wife is from Pangasinan. But we now live in Cebu permanently. Migrate po kami doon, 28 years old. Medyo kaya na po mag-Bisaya. But still, mas masarap yung talaga magbibigay mo. Okay, so, kailangan may compassion ang isang leader. Parang isang nanay. Bakit nga po ba ganon? Mas may compassion daw po ang nanay kaysa tatay. Bakit po? Bakit po? Alam niyo kung bakit?
Kasi po, lahat po tayo galing kay nanay. Meron na po ba kayo nakitang tatay ng anak? Wala. Of course, kasama kami. Pero ang compassion talaga, nasa nanay. Kahit gaano pa katarantado yung anak, kahit ano pa, walang yaan ang ginawa ng anak, hindi kaya tiisin ng ina. Pero ang ama, amen? Lalo na kung ang ama is really, walang dasal, wala, as in. Doon mo makikita yung compassion ng ating Panginoon na itatranslate sa atin. Yung galaw po ng Espiritu, ang Panginoon magbibigay nun eh. Ako po'y amang napakasungit, amang napaka-stricto, as in. Grabe, tutungto sa numero mga anak ko, noong lumang buhay ko. Kaya lang, maaga po ako na-renewed. At the age of 26, na-renewed na po ako. I'm already secret. May ilan taon na ako? Sige. Ha? 65. Ano daw? 65. Ilan? Ang galing mo naman. Bigyan mo nga ng premyo yung isa na yun. Totoo yun, 65 na po ako. Huh? I'm already 65. And this will be my 39th, 40 years by next year, serving the Lord. Wow! Really, something na talagang, doon mo makikita yung pagiging leadership ng ama sa ina, lalo na po pag nasa Panginoon ka, makikita mo po yung mga anak mo. 5 po aming anak. 5. Nakakatuwa. Nung minsan ang aming panganay, si Doktora, nasa England, nagsumulat sa akin, as in, ang haba, nag-text, nag-message, sabi niya pa, hu. Umiiyak siya sa text, hu. Paano kaya kung hindi ikaw ang naging ama ko at si mama hindi naging ina ko? Saan na kaya ako pupulutin? Sabi niya gano'n. Sabi ko naman, bakit? Ako, ito na, naglitanya na siya. Kasi po, yung pong classmate ko, yung isang barkada ko na buntis, kaanak walang ama. Yung isang barkada ko nasa rehabilitation, naging addict. Babae yun ha, babae. Babae po yun. Salamat pa, na-renewed kayo. Salamat, Papa, at napunta kayo sa ating Panginoon kasi yan ang naging gabay namin. Pero pa meron akong tanong, kasi iisa ang anak namin. Iisa anak niya eh. Matipid ngayon ang mag-anak ang ano. Ba? So iisa anak namin. Paano ang gagawin ko? Kayo 5 anak nyo, pero naiayos nyo lahat. Sabi ko isa lang, ang Panginoon. Ang Panginoon. Ulitin ko po, iisa lang ang Panginoon dahilan. Kung ako po, hindi ko po makakaya. Kung hindi po ako na-renewed, my dear brothers and sisters, wala akong compassion. Wala akong love. Wala. Nag-asawa kami, hindi ko alam na may asawa na ako. Ang alam ko lang, may kasama ako, kakain, matutulog. Yun lang. Yun lang alam ko. But when we got renewed, nung makilala ko ang Diyos, doon ko naunawaan kung ano ang katungkulan ko bilang isang husband. Bilang isang leader. Anong tawag natin sa ama? Haligi ng tahanan. Ang haligi po, pag marupok, mabuhay, isang bagyo lang, bagsak. Kaya kailangan ang haligi at ang ilaw ng tahanan matibay. Yan ang leadership. Kasi po, pag ang leader po sa tahanan po ay mapakaayos, I tell you, brothers and sisters, hindi magigiba. Kahit anong klaseng pagsubok, I tell you, hindi magigiba. 39 years. Siguro po ako, isi-share ko sa inyo yung mga karanasan ko. Yung mga malalagkit sa buhay. Yung mga pagsubok sa buhay. Oh my God. Grabe. Kaya nga, doon ko makikita eh. Kung hindi dito sa Panginoon na ito. Alam mo yung kumisan, meron ka ng gusto mo nang bumigay. Yung, meron time, I don't know, bagay, hindi ko naisip yon mag-suicide. Praise God. Hindi ko po naisip. Hindi ko po naisip. Pero yung punong-puno ka na hirap ka na, pagod ka na, tataas mo na lang yung kamay mo, sasabihin mo, Panginoon, hindi ko na kaya. Samahan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Pumiyok tuloy yung mic.
Iyakin ka kasi, Brother Vic. Totoo po. Kaya ako, lagi kong, kung pwede yung iimbitahan ko sa ganitong gawain, luluhuran ko para lang sumama. Kailang ang hirap ipaliwanag, kung anong grasya, kung anong biyaya ang matatanggap mo pag nasa Panginoon ka. Iba pagtatawanan ka eh. Iba sasabihin, weng-weng ka na eh. But God proved it into my life. My parents, my brothers and sisters, may kamag-anak. Ngayon po ako ang sumbungan nila, maski auntie ko. Brother Vic, tawag po sa akin, hindi Vic. Brother Vic. Brother Vic, paano gagawin namin yung anak ko ganito? Minsan nga, meron akong pinsan na yung anak niya, problema niya. Sabi ko, madali yan. Tadyakan mo. Tadyakan mo ng pagmamahal. Amen? Kasi, alam niyo po, ang pagiging leader, sinasabi, pag wala kang puso, sorry, kung magagalit, hindi ka leader. Pag wala kang pagmamahal. Kaya kailangan, sa bawat sa atin, kailangan tayo mismo makaranas ng pagmamahal. Eh, saan manggagaling yon? Sa Diyos lang. Sa Diyos lang naman eh. Pag hindi mo naranasan ng pagmamahal, kapatid, mahirap kang magbigay ng pagmamahal. Pag hindi mo naranasan ang leadership ni Jesus, hindi mo ma-express kung paano mag-lead ng tao. Yun ang isang bagay na nakita ko po. Kaya ang pinaka-importante talaga, ang Diyos. Ang Diyos. The third is, servant leadership requires humility and surrender. Humilidad. Kababaan ng loob. Paano mo malalaman na ikaw ay humble ka na? Paano mo malalaman? Tinanong ko yan eh. Marami akong pinagtanong. Paano natin malalaman na meron kang humility? Paano malalaman na humble ka na? Sabi ng isang pare, Akaputsin, sabi niya, malalaman mo lang na humble ka na pag hindi mo alam na humble ka. Paano yun? Parang ang gulo. Di ba? Ang ibig sabihin, hindi mo ipagyayabang na humble ka. Na pag pinuri ka, napaka-humble mo naman, bring it to God. Siya ang humble, siya ang parisan, siya ang modelo, siya ang pattern. Wala nang iba, kundi siya lang. Kasi siya mismo yung makikita mo yung kanyang pagiging Kristo. Yung mayroong pagmamahal at may kababaan ng loob. Pero paano mo magkakaroon ng kababaan ng loob, ng kababaan ng loob ng tao? Surrender lang. Di ba meron tayong attitude, asal. Na minsan ang katwiran natin, ay, ganyan ako talaga. Tanggapin nyo na akong ganyan ako. Minsan ganun eh. Amen? Tapos minsan meron naman sinasabi, minana ko yan sa tatay ko, minana ko yan sa nanay ko. Ang nanay ko maldita din ako. Kapatid, pag magmamana, gusto mo magmana ka na mas pangit? Gusto mo magmana ka? Sino pong gusto suplada? Taas ang kamay. Sino pong gusto masungit? Taas ang kamay. Sino pong gustong nagnanakaw? Taas ang kamay. Sino gusto nagsasalta na masakit? Taas ang kamay. Wala. Pero sino na po sa atin na nakagawa ng ganon? Tayong lahat. Amen. So kailangan surrender. Kasi hindi po lahat ng bagay kaya po natin. Meron po akong tinatawag na pag meron kang pagsubok, acceptance and surrender. Kailangan daw tanggapin mo yung pangyayari. Yung pangyayari. Brother Vic, kahit naman sinabi ng bibig ko na tinatanggap ko yung nangyari, pero masakit eh. Hindi pa rin mawala sa puso ko eh. So ano susunod? Surrender. Kasi when you surrender it is the time si Lord makakilos sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po, hold upper. Pag sinabi ng hold upper, hold up! Ano gagawin mo?
Taas ang kamay. Buti pa yung hold upper, napapataas ang kamay mo eh. Amen? Pero sa Panginoon, di tayo makapagtaas ang kamay. Ano yung kanta natin kanina, Brother Al? Ano yung wording siya? Oh. Let us raise our hands. Ang iba, let us raise our hands and praise the Lord. Praise our hands. Diyos ko. Pero pag-attend ng concert at paborito mo yung nagko-concert, grabe as in. Tumatalong ka pa. Amen? Sige nga, taas po ang kamay. Mataas. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Pagka pera abutin mo, walang masakit ang kamay. Palakpakan po natin ang Panginoon. God must increase and we must decrease. Kailangan tayo po nasa baba para ang Diyos po nasa taas. Pag ang Diyos po nasa taas, tayo nasa baba, ang Diyos po makakakilos. Magagawa niya ang dapat magawa niya sa bawat isa sa atin. Pero kung tayo po nasa taas, I tell you, brothers and sisters, hindi makakakilos ang Diyos. Bakit po? Kasi irirespeto ka ng Diyos na ikaw namamahala. Pero pag sinabi mo sa Panginoon, Lord, pamahalaan mo po ako. Ikaw po maghari sa buhay ko. Diyan lang po makakakilos ang Diyos. Ibig sabihin, sinusurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Servant leaders knows that they are merely channel of grace. Ang tunay po na servant leader, alam niya na channel lang siya, alam niya na instrumento lang siya, alam niya na mic lang siya. Pag walang kuryente, hindi ka magagamit. Nasaan ang gagaling ang kuryente? Sa Panginoon. And we are the current of grace. But the source of the grace is from God. Hindi sa iyo. Minsan kasi, pag may nagawa tayong maganda sa community, may nagawa tayong maganda sa ating simbahan, ako yan. No? Buti ngayon, wala na sa simbahan yung upuan sa likod, may nakalagay, donated by. Buti wala na ganun ngayon. Ano? O meron pa rin. Meron pa rin? Praise God. No? Grabe. Of course, masarap din ma-recognize. Totoo naman. In the company, recognition is one of the kahit po ako, for example, minsan, Brother Vic, ang ganda naman ng talk mo, grabe, nakakatuwa naman. Siyempre, alam nga naman sabihin ko, hindi ako yon. Ako yon, pero ang Panginoon ang nagbigay nun. Kasi kung wala po ang Panginoon, ito po sabihin ko po sa inyo, 2 weeks before, 2 linggo po ako nasa banig. In bed, sakit. Yeah, severe cough and cold. Grabe, as in. Last Wednesday, nag-share ako sa Waze sa Cebu. Sabi ko, Lord, sige Lord, pag inubo ako sa harapan nila, mag-ubuhan na lang tayo. Praise God, natapos po yung talk ko nung Wednesday, walang kaubo-ubo. Nung matapos po ako, pauwi na po kami ni Sister Wife, inuubo ako ng husto. Tapos ito na naman, sabi niya pa, aalis ka sa Friday, inuubo ka pa rin. In Jesus' name, I rebuke. In Jesus' name. Jesus' name. Sige pa. Okay. Makakano ka. Paano yan? Ano? Don't worry. God will make it. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Galing kaming airport, daan kami ng McKinley para sa aming dear sister. Di ba McKinley po, no? Tapos po, punta kami ng Vito Cruz. Alam niyo naman, mga taga Cebu, saan kami pupunta? Dito. Parang milya-milya na yung layo kasi ang lapit lang, no? Pero 1 oras at kalahati ang biyahe. Tapos sabi ko doon sa driver, katabi ko driver, Brad, papunta tayo Las Piñas, ilang oras? Sabi niya, Brad, 15 minutes lang. 15 minutes and 1 hour. But praise God, we are here at the exact time. Bago kayo dumating, nandito na po kami. Why? It is because si Lord ang makapangyarihan. Kaya mamaya po, alam ko, ihahatid ako ni Lord sa Marikina ng maayos. At darating po ako doon ng saktong oras. Si John the Baptist po, di ba? Sabi sa kanya, ikaw na ba yung pinadala
Yun ang sabi ng mga tao eh. Ikaw na ba ang Diyos? Ikaw na ba maghahari? Ikaw na ba ang propeta? No. Sabi niya, even tagatanggal lang ng sintas, ng sandals, hindi ako karapat-dapat. John the Baptist decreased. Pero ang laki nagawa ni John the Baptist sa preparasyon po sa ating salvation. And John the Baptist is the instrument of God. Paano po pinuksan para po ang bawat sa atin makatuloy, maligtas sa ating kasalanan. Amen? Decrease so that the Lord may increase in our life. Leadership is not about me. It is about Him. It's not about you. It is about Him. It is not about us. It is about God. Siya po ang makapangyarihan sa lahat na pwede pong mag-ayos ng bawat buhay po namin. Isang testimony ang narinig ko po, meron pong isang ministry head ministry ng isang ministry. Na-burn out siya, napagod, hindi na niya maanuhan kung anong gagawin niya. So nag-lie-low siya for 5 years. 5 years. Hanggang there was a time na na-encounter niya si Jesus in one Holy Mass. Hindi niya sinasadya na yung homilia ng pare, parang siya kinakausap. At ang sabi sa kanya, nasaan ka na? Bakit nawawala ka? Bumalik ka kasi mahal na mahal kita. Iyak siya ng iyak, hindi na ma-express. Pagkatapos ng misas, kinausap niya yung pare. Hindi bumalik siya sa community. And you know, he become so very powerful. Why? Because yung kababaan na loob. Yung humility. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Servant leadership, brothers and sisters, brings healing to the community. Pag ikaw leader, ikaw ang tagapagdali. Ikaw ang tagapag-anunsyo, tagapagbalita ng anuman ang mga dapat kainin ng iyong mga flock. Because you are the shepherd. Ang shepherd po, brothers and sisters, para malaman mo kung tunay kang shepherd, amoy kang tupa. Pag hindi ka naging amoy tupa, kapatid ko, hindi ka tunay na shepherd. One time, meron po isang community, if I remember, it's in Apalit, Pampanga. So maaga akong dumating. Hindi nila alam na ako pala speaker. Kasi at that time, 28 years old lang ako eh. That time. So nakaupo lang ako doon sa gilid. Tapos nakapolo ako, nakakuan. Tapos yung pinaka-head, aligaga. Alam niyo yun, aligaga. Hindi mapakali ng ano niya. Yung mga speaker na yun. Sinabi ng ganitong oras, mag-umpisa na kami. Malapit na dumating yung mga tao. Dinarinig ko naman. So ako naman, nakaganon ako. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Tapos po dumating yung kakilala ko. Uy, Brother Vic! Marami ng tao. Dumating na yung mga tao. Brother Vic, nandiyan ka na pala. Sa harapan ko siya. Ay, kayo po speaker. Sorry po. Huli tayo ni Lord. Hindi ko may kaharap ka, doon mo lang gagawin. Yun dapat gawin. Kahit wala kang kaharap, dapat tong ugali mo, simula noon hanggang ngayon, pareho, balanse. Amen? Yun yung pagiging leader po natin. And it brings healing to the community, brothers and sisters. Alam niyo po, pag ang leader po is really dedicated, magugulat ka na lang eh. Ang community, yung mga members, magugulat ka na lang, mag-share na lang. Alam mo, Brad, i-share ko lang kasi na-accomplish namin yung ganito. Kasi si Servant yun ang mga ganun testimony. Si Servant kasi nung one time nag-share siya, ganitong ginawa niya. Sinubok namin, ginawa namin yun, tama pala. Ganun. Tapos yung kababaan na loob. Yung kababaan na loob. Yun yung pinaka-the best. Sa mag-asawa, diba ngayon, dati kasi pag sinabi ni Mr., wala ka na magawa. Ngayon hindi. Kasi kaya ni Mr., kaya ni Mrs. Ganoon na ngayon. No? So, when we got renewed, kami mag-asawa po, hindi po nawawala yung misa magagalit. Pero to tell you honestly,
45 years na po kami na mag-asawa. I'll be honest, 3 beses pa lang po kami nag-away. Sa 45 years. 3 beses pa lang po kami nag-away. Tapos yung isa po, hindi niya alam na galit na ako. Nung malaman niya, tapos na ang galit ko. Because maaga nga kami na rin yun, so nagkaroon kami ng asal, nagkaroon kami ng ugali, na yung pasensyahan. Na pag nakita ni sister wife na wala na akong kibo, alam niya na yun. World War III na yun. So hindi na rin sa kikibo, hindi kumisa kasi tayo, gagatungan pa natin eh. O di ba sabi ko sa iyo, o ba't di ka kumikibo dyan? Tapos pag nagsalita na, o tingnan mo na, di ba, ikaw. Minsan ganun po eh. Amen? Yung patience, eto po yun. Galatians 5:22-23. The fruits of the Holy Spirit. Yung bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, kindness, patience, perseverance, self-control. Humility. Yun yung karakter po ni Jesus. Kung isa-summarize mo po yun, dalawa lang po yun. Humility and love. Humility and love. And that is the character of Jesus. And I'm sure, ako po nakakasiguro, sigurado po ako, na lahat po tayo na narito, gusto natin sundan si Kristo. Amen. So kung gusto mo sundan si Kristo, dapat ang pattern mo, ugali ni Kristo. Dapat yung salita mo, salita ni Kristo. Wala na yung mga colloquial words mo. Ako po'y taga Bulacan. Sa amin po sa Bulacan, malutong magmura. Ganun kami magmura, as in. Tapos kuminsan kahit na barkada, nagkatuwaan, ay puto ka, ganyan ang taba-taba mo na ngayon. Amen? But when we got renewed, iba na expression. Praise God! Bless na bless ka, brother. Puro salita ng Diyos. Pero paano mo matututunan yon? Magbasa ng salita ng Diyos. Idasal ang salita ng Diyos. At isabuhay ang salita ng Diyos. Alam niyo po, mapalad tayo sa ating Catholic Church. Bakit po? Kasi tayo po, hindi na tayo kailangan maghanap pa ng gospel. Hindi na tayo kailangan maghanap pa ng ebanghelyo. Tayo mismo, araw-araw may ebanghelyo. Comprehend po tayo, everyday meron kang reflection ng ebanghelyo. Comprehend tayo. Pero kung di tayo friend, bahala ka. Kasi yun ang binigay na sa akin ni Lord, ng gift. To really give the message, short message lang. Siguro pag binasa mo ito, wala pang 1 minuto, nabasa mo na. Gospel, reflection, nandun na po lahat. Tsaka yung mukha ko. So, my dear brothers and sisters, every servant leader called to be wounded healer. Ikaw na nasaktan, ikaw na nakaahon sa sakit mo, ikaw na nabigo pero naayos ang Panginoon, ikaw ngayon na magiging testimony sa mga followers mo, sa mga flock mo. Kasi ikaw magiging pattern. Kasi ang hirap nung pag meron sa'yo nagpa-counseling, wala kang masabi. Kasi hindi mo naranasan. Kaya nga, importante, maranasan mo si Kristo. Pag naranasan mo si Kristo at ang bautismo ng Banal na Espiritu, I tell you, yung sinasabi ni Brother Rick, masasabi mo, totoo nga yun. Amen? Last na po ito, totoo po ito. Servant leadership is not a title. Hindi po ito titulo. It is a testimony of love. Yung pagiging leader po natin. To serve, to heal. To serve, to heal. And to make Jesus visible in our world. Ibig sabihin, ikaw ang magiging Kristo sa kapwa mo. Sige nga po, tignan po ang katabi kung kamukha ni Kristo na. Tignan ng katabi, titignan lang naman, Diyos ko. Pwede na? Malapit na? Malayo pa. Anong malayo pa? Diyos ko naman. Sinabi ko, kinlaim ko na nga na malapit na eh. Sagot naman niya, malayo pa. Palakpakan po natin yung Panginoon.
I need your prayer para makaabot po ako sa Marikina. Alas 5 na po. So, thank you very much po sa inyo pong pakikinig. Kahit po yung ating sound system ay paputol-putol, pero ginawa pa rin ng Panginoon na konkreto. I hope and I pray na meron po ako na-share galing po sa Panginoon. Patawarin niyo po ako kung may nasabi po akong mali. Kung nasaktan ko po kayo, patawarin mo po ako. Amen? Let us close our eyes. Pikit po natin ang ating mga mata. Magdasal po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, teach us to serve with humility, to lead with compassion, and to bring your healing love wherever you send us. Make us true servant leader, an instrument of your mercy and peace. Gamitin mo kami, Panginoon, hindi lamang po sa community, kundi sa aming pong tahanan, sa aming pong pamilya, upang maitaguyod po ng aming pamilya, o Panginoon, nang naaayon sa iyong kalooban. Basbasan mo po ang bawat sa po sa amin ng Panginoon, at gamitin mo po kami, Mighty Lord. Yes, Lord. You're watching ETVN Philippines.